Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, Kabakanan Small Reservoir Irrigation Project gagawin sa susunod na taon sa Pagudpud, Ilocos Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Durilag. Malam naman ti panagaramit ti Kabakanan Small Reservoir Irrigation Project iti Barangay Sagigi iti Ili ti Pagudpud. Segon kaniniya Regional Manager A Engineer Danilo Gomez, adan ti kaunega 39.35 meters nga earthfill dam ken dadto mga istruktura. Agapo iti Kabakanan River ti supply ti danom amapan iti nasa o proyekto. Manamnama ang mapasayakan na ti 5 ket may sang hektarya a pagtatalunan iti sumagmamuno at barangay ken mabenepisyaran dagiti 5 ket 5 amannalon agraman ti benepisyo na iti aquaculture ken service roads. Agbalor da ito iti 1.58 billion pesos ken posible amarugyan into sa na tawen ken manamnama amalpas into no tawen 2028 iti baben ti administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Imunan nga ininspeksyon Dania Administrator Engineer Eddie Guillen, kadwana Dania Ilocos Norte Provincial Manager Engineer Joselito De Vera, Vice Governor Cecilia Araneta Marcos, IP Chieftain Emilio Rabago ken dadumapay a personalidad ti Kabakanan Dam iti sa ungaili iti napalabas nga bulbulan. Manipod dito Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo. 788 tupad workers sa Bacnotan, La Union. Maingat na pinili mga benepisyaryo sinigurong hindi kabilang sa 4Ps. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Naanad ti panakapili dagiti baro a benepisyaryo ti tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged placed workers. Uno tupad iti ili ti Bacnotan, La Union. Sinigurado ti Public Employment Services Office a dagiti napili ket sa anakameng ti Pantawid Pamilyang Pilipino programo ng 4Ps ti DSWD. Idi kalman Oktubre 28 na isayang kati oryentasyon ti siyam agasot 88 nga umili ti Bacnotan. Anapili kas baro a benepisyaryo ti tupad ti Department of Labor and Employment ken ti opisina ni Congressman Paulo Ortega. Nakipasatmed iti programa ti Dole La Union nga representar ni Supervising Labor and Employment Officer Bernadette Maglaya. Pasat ti orientasyon ti distribution ti personal protective equipment kadagiti benepisyaryo manipod iti 40 ket 7 a barangay ti ili. Isa ang kadagiti benepisyaryo ti panagdalos kadagiti napili a lugar iti barangay da ken dadumapay nga aktibidad depende iti kasapulan ti barangay da iti uneg ti 10 nga aldaw. Agtultuloy iti panang suporta ni Mayor Divine Fontanilla kadagiti aktibidad ana iranta at tumulong kadagiti taga Bacnotan amang pasaya at iti estilo ti panagbiagda. Manipod RP Ago, Albert Kawile para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo. Samantala, dumako naman tayo sa Naga. Lokal na pamahalaan ng Naga, tiniyak ang distribusyon ng sapat na inuming tubig sa mga barangay sa lungsod. Ang detalye ng balitang ito mula kay Myra Revilla. Pinagsyerto kang local government unit kang Naga na igwanin bastanting supply nin tubig na human an ididistribuer sa mga barangay sa siyudad. Pinaglibot na kan water lorries ang mga barangay sa Naga para man sa potable water distribution. Pinasalamatan man kang LGU Naga ang provincial government kan Masbate huli man sa pagpapasubli kainin nin water lorry. Huli digdi, dagos-dagos naman ang pagbangon kang Naga, haliman sa pasakit kan Bagyong Christine na nagdulot nin labilabing pagbaha na uminabot sa tuhod, habayan asin minsan lampas tao pa. Hali sa siyudad ni Naga Probinsya kan Camarines Sur, Myra Revilla, Radio Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Myra. Yan ang ulat mula sa Naga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan.
Project Lawa at Binhi ng Department of Social Welfare and Development na bigyang tulong ang iba't ibang sektor ng komunidad sa mga bayan ng Eastern Visayas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Basa ritong bilang ko rin nga datos ngayong pagawas ng Department of Social Welfare and Development or DSWD Eastern Visayas na abot na 4,089 benepisyaryo ang nabuliganhan na DSWD Project Lawa at Binhi or Local Adaptation to Water Access and the Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished. Sakop itong mga nagkapubuliganan na sa mga programa ng mga sektorhan parag-uma, mga risda, kategorangan, ngan iba pa nga sektorhan komunidad nga pinakapektado ang kakurian ngan pagbabaguhan klima og panahon. Pinakadako nga sektor nga nabuliganan ang sektorhan mga parag-uma ngan mga risda nga adaha 38.6%. Kalakip gihapon ang mga nabuligan inan 4-piece beneficiaries nga sakop an 18% han nasabi nga mga benepisyaryo. Sugad man na solo parent 16.2%, out of school youth 7.8%, persons with disability 0.5% nga nansakop han listahanan poor 1%. Tikang didi ha syudadhan Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan, yan naulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Cebu. Lokal na pamahalaan ng Cebu City puspusan na ang paghahanda sa UNDAS ngayong 2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Angeli Tahapal. Isip kabahin sa pagpangandam sa dakbayan sa Sugbo sa Kalagkalag 2024, ang lokal nga kagamhanan pinaagi sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries nagpahigayon og pag-impound sa mga iro nga naglaroy-laroy sulod sa mga sementeryo. Ang impounding team sa DVMF nagpahigayon og catch, neuter, vaccinate and release kon CNVR sa mga dagkong samang sa dakbayan aron makuha ang mga libod suroy nga mga iro nga peligrong makapaak sa mga mobisita aton sa Kalagkalag. Mukabat na sa 40 ka mga iro ang nakuha sa DVMF gikan sa napo ka mga dagkong samang sa dakbayan din sagad niini mga babayi. Gipasabot ni Dr. Alice Utlang labaw sa DVMF nga ang maong mga nakuha nga mga iro ipangbalik ra unya sa mga sementeryo kung asa sila gikuha human nga kini sila ang makapon o malaygit ingon man usab mabakunahan batok rabies. Samtang nagsigi na usab og pagpanghawan ang Department of Public Services sa mga samang sa syudad subay usab sa kamanduan ni Mayor Raymond Alvin Garcia. Gawa sa pagpanghawan og pagpanglimpyo sa mga samang, nagbutang usab sila og mga suga sa mga ngit-ngit nga dapit palibot sa mga sementeryo. Gikan dinhi sa dakbayan sa Sugbo, Angeli Tahapal alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Angeli, yan naulat mula sa Cebu. Dumako naman tayo sa Sogod Medical Mission ng gobyerno nagpatuloy sa lalawigan ng Southern Leyte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Gemma Destriza Narit. Sunod-sunod karon ang mga medical mission diri sa lalawigan sa Southern Leyte, ilabi na diri sa District 2. Kagahapong adlaw lain usab nga medical mission ang natagamtaman sa mga katawhan diri sa lungsod sa Sogod ug sa silingan nga mga dapit nga gipahigayon sa Barangay Zone 1 Gymnasium. Kiniubos sa discretionary fund ni Congressman Kukuyap ug ingon man sa Department of Health, doktor sa Christ the Healer Hospital, mga dentist gikan sa Ormoc ug uban nga tabang kinigikan sa atong gobyerno kang Presidente Bongbong Marcos ug sa tingog party list. Nasayran sa Radyo Pilipinas kami kabat ang check-up ug consultation sa 206 ka mga tao, kingo sa ngipon kapin sa 200 ka mga pasyente ug check-up and consultation sa mga bata nga kapin sa 30. Sa kinatibuk-an 500 ka mga pasyente ang naalagaran kagahapon sa medical mission gikan sa atong gobyerno. Balita gikan diri sa lungsod sa Sogod, kini si Gemma Destriza Narit, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Gemma mula sa Sogod. At yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan.
Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, Department of Agriculture, Region 10, nilalayon na mapataas ang pagiging produktibo ng IP community sa pamamagitan ng livestock and poultry training. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Ang Kabuhayan at Kaunlaran para sa mga kababayang katutubo o 4K program sa Department of Agriculture Region 10 nagpahigayon og duha ka adlaw nga livestock and poultry production training sa sitio Kawilihan Dagumbaan Maramag Bukidnon. Mukabat ngadto sa 30 ka mga indigenous people o IP ang mipartisipar sa mao nga training. Diin na nakasinto sa livestock and poultry production o pag-atiman sa mga hayop o manok labi na sa pagkaon niini. Sumala ni Gilbert A. Apaap, 4K focal person nga tinguha sa maong ahensya nga mapalambo ang produksyon o madaptar ang mga bag-ong teknolohiya sa panguma. Ang miapil sa training gikan sa Lampasa ka Mindawa Talaandig Community Agri-Farm of Abaca, Bamboo Coffee Planters Association o ang Panalsalan Dagumbaan Talaandig Tribe Association o Bagpik Farm. Gikan din sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy, yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Dumako naman tayo sa Zamboanga, Department of Social Welfare and Development Undersecretary Eduardo Punay, pinangunahan ng food redemption ng mga benepisyaryo ng Walang Gutom Program sa Lamitan, Basilan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Yakon to Seafood Redemption na ikabasamiento di Department of Social Welfare and Development o DSWD Undersecretary Eduardo Punay na mga benepisyaryo del Walang Gutom Program na Ciudad de Lamitan na probinsya del Basilan Resentamiento. Asigun ko Yusek Punay, objeto del programa informan na mga benepisyaryo el importansya del bastante nutrition para elevia LDE la vida. Ta-invita tamen ele na mga benepisyaryo partisipa ko ng nutrition education sessions kay parte este del empowerment component del programa. Baho na Walang Gutom Program, el mga pamilya ta recibe valor de 300 de peso food credits na di ila electronic benefit transfer o EBT card. Objeto del WGP o Food Stamp Program del Gobyerno, dali ayuda na mga pamilya keta eksperyensya hambre por causa na lisod na vida, i-asigura pwede kume el mga benepisyaryo nutrisyon sa komida. Desde akin na siyudad de Zamboanga, esta si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justine. Yan ang ulat mula sa Zamboanga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news ngayong araw na ito.